Dakuin ho natin. Naku, si Maharlika, may bago na. January 1, may bagong pasabog. Siguro bumababa na ho yung views, mga kababayan. Kaya kailangan ng bagong pasabog. Ano ho daw ba ito, mga bossing? Aba, binanatan po si Executive Secretary Bersamin, First Lady Lisa Marcos, Bongbong Marcos, at meron pa pong iba. Tanong ko sa inyo, may bago po ba? Simula po nung nagtanggal sila ng suporta sa ating Pangulo, mga kababayan, doon po sa lahat ng ibinatikos nila sa ating Pangulo, may napatunayan na po ba? No? Meron na po bang naipakitang totoong ebidensya or wala pa din ho, mga bossing? No? Oo. Game, pakinggan ho natin yung bagong banat nila at pasabog. January 1, kailangan tumaas ang views. Mga bossing, oh, banat! Po yung research ko. Ayan. Ano daw? May research pa. Research ba yung narinig ko? Please. Ito lang, patikim lang. Sa certain, wag mo natin pangalan yung ahensya kasi hindi pa buo yung research ko. Oh, may research pala mga kababayan. Kala ko pagchismisan lang ho. Eh okay na, salang. Ano sasabihin ko dito? O kung sino man, yung mga nag-uutos na politiko para manira si Maharlika, ano sasabihin ko dito? O sabihin mo, ganyan, ganyan. May research po pala yung yung chismis ho, mga kababayan. Bakit hindi masabi yung ahensya? Eh kasi baka masoplak na naman ho sila. No? Kaya kunyari, wag na muna nating sabihin yung ahensya. No? Baka biglang magsabi agad yung ahensya, naku, wala pong katotohanan yan. Alam niyo naman po yan. Panay-panira lang ho. Diba? Sabi ni Robbie Ong, codename Ligaya yan. Ano yun, Robbie? Hindi ko alam yung codename Ligaya. Oh, game ha? Banat ulit. Please. Ito lang, patikim lang. Sa certain, wag mo natin pangalan yung ahensya kasi Wag muna nga daw yung ahensya. Kasi kapag siniwalat, baka 5 minutes lang ho, o 10 minutes, o 1 oras ang pinakamatagal. Sumagot na ahensya, wala pong katotohanan yan. Bok yan na ho agad, di ba? So ngayon, dahil dyan, tatagal yung usapan. Kasi pag binanggit ho yung ahensya, mga kababayan, yung sinasabi ho nila na irregularidad na nangyayari, baka sumagot agad. Naku, wala naman po sa listahan namin yun. Wala po sa payroll namin yung sinasabi ni Maharlika. Wala pong mga binabayaran ganyan ang Pangulong Duterte. Kaya, to be safe, yung chismis kunyari, yung paninira, wala munang ahensya. Para questionable, no? Ang papasok sa isip ng taong bayan, sino kaya yun? Sino kaya yun? Sino kaya yun? Pag may pangalan na yung ahensya niyan, kasi mangyayari, mga bossing, butataho agad sila. O, tuloy? hindi pa buo yung research ko. Oh, research. Chismis, may research pa, ano? Kasabot, ayon sa ating source, si Bersamin, ikaw, Ayun! Unang-una daw po, ayon sa ating source, kasabwat si Bersamin. ni Satanas, Bangag, at ikaw, Elaine. Oh, may Elaine pa. Okay? Okay? Ikaw, Elaine. Na bodyguard, na ano ni Lisa. Kasabot ni Lisa. Si Kirat. Okay? Si Kirat to. May ganun pa. Alam nyo naman, no? Di ba, nakwento na ng ating First Lady Lisa Marcos, mga bossing, na kumbaga, napunta nga sa bahay ng First Lady Lisa Marcos. Napunta sa bahay ng First Family. Si Maharlika, tingin-tingin daw, picture-picture daw, mga kababayan. No? Parang kumbaga, wow. Social climbing, ano? Oh. Natural, yung mga kasama ho, o yung nakakasama, o yung araw-araw na nasa gilid po, nasa tabi ng ating First Lady, makikilala ho yan, mga kababayan. Magiging kilala niya yan. No? So, wapakels na siya, o sa idamay ko na lang yun, si Ratsky, o kung sino mang Kirat. Matagal na ho, mga bossing, na nakasama ng First Lady, si Maharlika. Kaya, wag na tayong magtaka, uy, bakit kilala ni Maharlika yun? Uy, bakit ganun? Alam niya yung ganun. Oh. Oh, di ba? Simple lang eh. Hinahayaan nyo sa certain ano na yan, institution na yan,
Kalahati ay ghost employees, mga kababayan. Patikim pa lang to. Okay. Dapat meron ng ano yan. Di ba? Dapat meron ng pangalan ng institusyon. Dapat pinangalanan na kung sino yung institusyon na yun. Di ba, mga kababayan? Ayaw ng pangalanan. Kasi bakit? Mabubuko agad. Yung paninira, sira agad. Kasi magsasalita yung kung sino man yung mabanggit na institusyon. Nabanggit ho ang ghost employee, mga kababayan. No, sabi ni Sir Kansaki, ayan, ghost employee. Di ba mga Duterte yon? Isa ho sa naisip ko, bakit nila ginagawa yan, mga boss? Para pagtakpan ho at para sabihin na walang gumagawa niyan sa mga DDS, walang gumagawa niyan sa mga Duterte. No? Ang gumagawa niyan, ito, yung bangag na mag-asawa na presidente at vice-presidente. Ay nako, idinadivert ho nila sa iba, mga bossing. No? Tayo, merong COA. Ano? Merong Mary Grace Piatos. Merong mga Kokoy Villamin. Merong mga lagdayong mga tao na yon. Merong mga lugar na sinabi sila doon sa mga tao na yon, no? Nung chinek, mga boss, saan? Sa PSA. Halos 1,000, 200 yung mga walang yung mga walang record sa PSA. Meron tayong pinanghahawakan doon sa mga ibinablog natin, mga bossing. Nandiyan po ang PSA, nandiyan ang COA, nandiyan din yung mga OBP na lalo pong nahalata natin, mga bossing, yung kanilang mga sagot na may itinatago sila. Eto ho, versus dito sa sinasabi, saka ko nasasabihin kung anong institusyon. Baka mabuko agad. Merong ghost employee yan, yung mga yan, etc., etc. Nasaan po? Asan ang patunay? O baka laway-laway na naman. Doon na naman ho ulit ang punta. Ang problema ho nila, mga bossing, majority ng mamamayang Pilipino, hindi uubra yung laway-laway. Di ba, Mabel Kinjo at Lovers at Kirby at Chi? Hindi uubra. No? Sa majority ng mamamayang Pilipino, yung laway-laway lang. Pang-minority lang yun. Doon sa maliit na porsyento ng mamamayang Pilipino na kung tawagin natin ay DDS. Mark, fake news ka. Sabi mo, kumukonti ang DDS. Yung EDSA ho nila, wala nang pumupunta. Ano pa sasabihin mo dun? Yung dating Pangulong Duterte nagsasalita na, bakit nyo kami iiwan sa Davao? Ano nagawa naming mali? Parang nagmamakaawa na. Ano pagkakaintindi mo dun? Umuunti naman talaga. Di ba? Kailangan, pag ganyan kagaya ho nung sa atin, mga bossing, kada isang topic natin, meron tayo ipinapakitang mga may mga materials, may mga video na yun po ang mismong nagsasabi, no? Kung totoo ba yung sinasabi ni Mark Ramos. Tuloy na natin. Yan po ang ghost employees. Nilista ko yun kanina. Nakausap ko ng ating mga Joting Jahas. More or less, nasa 3,000 katao na sumusweldo ng 80 to 100,000 ghost employees. At ang tinalaga ni Bongbong Bangag, ni Bersamin, ni Lisa Tanas na undergraduate. Nasa ebidensya? Paano pag tinanong ho natin sila, di ba, Victor Benjamin Brocoy Jr., pag tinanong natin sila, nasaan yung mga ebidensya? Wala. Gagawin pa namin. Bigyan nyo kami ng 2 buwan. No? Ipiprint muna namin. Yung pulburon video, ilang taon bago lumabas. Anak ng tinapa, basura lang ho. Pinakamatagal na ho yata yung 2 linggo na pinag-usapan. Kung totoo ho yun, mga bossing, nako, ang haba po ng panahon pinag-uusapan. At hindi lang ho,
tayong mga nasa loob ng Pilipinas ang magmamarcha na paalisin ang ating Pangulo. Baka po pati yung mga ibang bansa. Hindi ho ba? Diyos ko, tuloy pa nga natin. ka sa akin. Undergraduate. Oh. Diyan sa certain institution na department na yan. Imagine mo, tawag dyan, Ano nga department? Sabihin mo na para maging makatotohanan. Oh, di ba ganun lang 'yon? nag-appoint si Bangag Jr., si Lisa Tanas, si Bersamin ng undergraduate, walang credential, may kaso pa, na kumakamal ng milyon-milyon. Oh, drop name na. Di ba? Sabihin na yung pangalan. O baka ganyan na naman 'yan. Baka puting ahas. No? Sino may sabi sa'yo, puting ahas? Paano mo nalaman yan? Kulay brown na J-box. Diyos ko, Lord. Ay, nako. Mga DDS hanggang ngayon, ang titibay ho, mga kababayan. Ano? Bagay, sabi nga ho nila, hindi kailangan ng utak para maging DDS. Oh. Maniwala ka lang doon sa mga walang katotohanan. Maniwala ka lang doon sa mga pag sinabi kahit walang ebidensya, okay na yun. DDS ka na nun talaga. Oh. Ahensya na yan. Tapos nagsisiga-sigaan at nire-reprimand, binababoy ang mga may credentials na mga abogado, may doctorate, may master and everything. Undergraduate ang inilagay ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. dyan, para kumubra ng multimillion at magbayad kayo Oh. ng 80 to 100 or more than pa that. More than pa sa halaga na 100,000 pesos. Oh. Eh kaso walang ebidensya. Paano yan? Ano mangyayari dyan? Ang ending niyan is wala. Chicha. Nga. Diba? Sabi ni JQ, working student ako pero manager. Oh, sabi ni Sonia Darnayla, sana nakita na ng DBM as CHC tulad ng pagkadiskubre sa mga ghost employees ni Sarah. Lasa, ituloy ko pa. Huwag kayong magsasawang makinig kay Maharlika. Na sweldo, 3,000 mahigit. Kaya hindi ko mabasabi yung institution. I have to do research kasi dapat kayo na pa ako magbablog. Kaya lang, nakausap natin yung ating whistleblower. Pero sinasabi ko lang yan sa inyo. Kailan kayo gigising? Kayong lahat? Hindi lang mga brusko. Bakit wala hong gumigising, mga kababayan? Dahil ho, kada vlog na lang nila, kada meron na lang ho silang issue, mga bossing, wala hong ebidensya. So ngayon, mga bossing, yung mga taga-sunod nila, taga-subaybay nila, no? Ang gagawin no, oy, galing kay Maharlika, galing sa ano, tapos ngayon pupunta tayo, magbablog tayo dito. Oy, sabi ni Maharlika, ganito, ganire, no? Walang iya pala yung Pangulo ninyo, ganyan. Tapos naman no, pag tayo sumagot at alam natin yung katotohanan, eh di mapapahiya po. Kagaya na lang nila Baugbog. Oh, nasaan na kaya si Baugbog? Siguro silent viewer na lang si Baugbog, ano? Oh. Napapahiya ho, mga kababayan. So, unti-unti po na mga nawawala. Unti-unting wala. Pinapanood na lang. Baka nga karamihan nung nanonood dyan, eh pro-government pa din. Ano kaya yung chismis nito? No? Ano kaya yung mga sasabihin nito? No?